government-owned and controlled corporations, mga 300 yan. Kalahati na lang. 450. O palagi mo lang 1,000 na lang ang nabigyan na ahensya ng gobyerno. Bakit? Bakit Office of the Vice President lang? Wala pong nagtataka sa atin kung bakit ang pinipilit na isolate lang, ang pinipilit na gisain lang, Office of the Vice President. At saka yung DepEd na kung saan ay naglingkod siya bilang secretary. Paano po yung iba? In aid of legislation po ba ito? O in aid of persecution? Kaya nyo na pong mag-conclude eh. Ang linaw po nito eh. Hindi na po tayo dapat gumamit ng calculator eh. Wala na pong computer na. Hindi nyo pa kayang i-memorize ito. Why are we isolating the office of the Vice President? Kung confidential pa. Ano po ba yung Commission on Audit? Ito po ay independent constitutional body. Bakit kami po ang gumagawa? Tanungin po natin. Sa Lunes po, ako po ay mag-a-attend ng hearing po, ipagpapatuloy po yata ang pagdinig tungkol sa bagay na ito. Pipilitin kong pumunta ron. Sana po'y walang mga away, sana po'y maging sensible, sana po ipakita nila the better arguments. Wala na po sanang nagawa ng hopya para tayong lahat po ay masaya. Para lahat makinabang po ang taong bayan. Ibig ko sabihin, sensible questioning, sensible arguments, wala na po kasi yung quality of debates eh. Wala na po eh. Noon po, yung unang pasok ko sa Congress, napaka-maingat namin kasi pag-address sa bawat isa sa amin. The Honorable Gentleman from Bohol, ganun kami. The Distinguished Congresswoman from Leyte. Ay ngayon po, hindi. Duduruin ka pa eh. Sabi mo ng isa. Sasamahan pa yung panlalaki ng mata. Are you rebuking this committee? Nakakita po kayo ng gano'n. Nakakita na po kayo ng gano'n. Ngayon ko lang po nakita, ewan ko po sa inyo, sa dami po ninyo, kung hindi po nyo nakikita ang nangyayari. Hindi po namin trabaho ang mag-audit. Yun pong audit observation memo o kaya notice of disallowance. By their very nature, ito po'y confidential. Confidential po eh. Bakit po ang House of Representatives kukunin nila po yung mga dokumento at sila mismo ang gagawa ng gawain ng COA? Ang ibig bang sabihin, gagawa po ba sila ng batas para i-abolish na po ang COA? Hindi po nila magagawa yun. Para ma-abolish mo ang COA, i-amend mo yung saligang batas. Nakakaintindihan po tayo? So, tanong po, ako na lang po nagsasalita. Tanong po. Bakit hindi pa po mapakulong si Franz Castro? Convicted na po siya, di ba? Criminal na siya. Eh, kasi naman, hindi pa final na executory. RTC lang po nagpakulong. Nagpakulong. Ang nag-charge sa kanya, na-convict siya, ngunit meron po tayong mga appeals. Pwede siguro po nag-appeal sa Court of Appeal. Kung sakasakali pong ma-confirm naman ng Court of Appeal yun, ma-affirm, pupunta pa po siya sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema lang po ang final and executory arbiter. At pagkatapos po nun, kung sakasakali na i-affirm ng Korte Suprema yung naging hatol ng mga hukuman sa kanya, doon pa lang po siya makukulong. Hindi ba ito insulto sa mga abogado na hindi siya abogado, convicted pa siya? Siya hindi nakukulong, siya ang pang nagpakulong sa isang abogado. Actually, nakaka-insulto doon sa paraan na sinasabi niya, itong abogadong ipinakulong nila, ang sabi nila, obstruction of procedures. Baka hindi niya naintindihan kung ano yung obstruction. Ang una pong nag-obstruct ay yung Commission on Good Government. Ang pangalan po kasi ng committee is Committee on Good Government. O salaminin natin. Sabi po nila, sinight for contempt nila yung staff ng OBP
sapagkat di umano siya ay nag-obstruct ng procedures and processes of the court. Sino po ang kauna-unahang nag-obstruct? Yung Committee on Bad Government. Hindi po niya trabaho yun eh. Hindi niya dapat panghimasukan. Pabayaan mo muna ang COA na gawin niya ang kanyang trabaho. Hindi po eh. Sabi niya, oy COA, dalhin mo nga rito yung inyong mga pinagbabatayan dyan. Siguro sa ang babagal nyo, kami na ang gagawa niya. Ang tanong, gawain ba ng Congress ang mag-audit? Eh sabi ko nga po sa kanya, sa magitan ng isang programa ko kahapon, palagay ko dapat mungkahi sa kanya, mag-resign na muna siya na member ng Congress at kung sakali kung siya'y tatanggapin na COA auditor, at saka po siya mag-audit. Yun po, tatanggapin ko yun kung sakasakali na siya po ay i-hire ng COA at nakita nila na pinakamagaling mag-audit, okay na po sa akin yun. Pero huwag ka muna maging congresswoman. Mag-auditor ka na lang muna. Para po yung gawain natin nasa mandato. Yun lang po yung gusto kong ipaliwanag sa inyong lahat. Sir, doon sa pagbisita ni Baby Sara, meron po ba kayo nakita na paglabag? Doon sa... Saan pagbisita? Pagbisita ni Baby Sara, doon sa house mo. Yung pag-stay niya doon sa opisina ng kanyang kapatid. Wala akong makitang paglabag doon sapagkat kung kami nga pwedeng matulog sa opisina na. Ako pwede mo matulog sa opisina ko kung sakaling alanganin na may pagkakataon kasing hindi na ako makauwi kasi masyadong sigido na yung panahon. Doon na lang muna ako sa aking opisina. Ngayon, kung halimbawa, binisita ng pangalawang Pangulo ang kanyang staff na nakakulong. Alam mo, galing Pilipino yun eh. Staff niya yun eh. Kung akong parang sumakit na ilog ko sa nangyari sapagkat itong abogado, sinasabi niya lang, nakita ko kasi yung ibang bahagi ng proceeding. Parang ang pinagtuunan nilang pansin, yung pagsulat niya sa COA na sinasabi niya, dapat kayong magpakadalos-dalos. Huwag muna ninyo silang bigyan ng dokumento sapagkat hindi pa conclusive yung audit observation memo. Totoo naman yun eh. Hindi po conclusive yun. Appealable, hindi final yun. Contestable po lahat yun. Ngayon, ginagawa lang ang tungkulin niya bilang isang abogada. Yun ang pagkakaintindi niya. Maski ako gagawin ko yun eh. Bakit niyo bibigyan sila ng dokumento para sila ang umako sa gagawin namin, ginagawa pa lang namin ang tungkulin namin. Halimbawa po sa isang nagluluto. Nagluluto pa lang po ako eh. May nakialam na po, sabi niya gano'n, bigay mo nga sa akin yung sandok na yan. Teka muna po paano? Bigay mo nga sa akin yung ganito. Hindi po kami ang tagaluto rito ba't po kayo nakikialam Kami po ang nasa kusina, kami po ang tagaluto rito. Bakit po kayo nakikialam? Ngayon, sinabi nung abogada, hindi pa po luto yan Niluluto pa lang namin, tsaka niya lang po tikman. Pag naluto na, tsaka na lang po kayo gumawa ng paraan, i-criticize nyo po kami, yung pagkakaluto po hindi tama ang pagkakaluto hindi po Niluluto pa lang natin. Yung mga sahog nilalagay pa lang natin, yung mga sangkap inaayos pa lang natin. Bigla po kayong papasok at manghihimasok, hindi ka mabuting kusinero, ako mas magaling sa'yo. Hindi po gawain, ulit-ulit sinasabi ko sa inyo. Kung ang pinag-uusapan in aid of legislation, nasaan po ang legislation na kanilang ginagawa? Sir, may naririnig ba kayong impeachment kay Baby Sara sa House? Naririnig ko lang, pero alam ko papunta sila ron. Yan pa ang isang kabalintunaan. Yan pa yung isang hindi ko maintindihan. Naghahanap sila, nagmimina ng ebidensya. Kaya nga nila pinagpapatuloy ito. Pero ang tinatanong ko, kung talagang legitimate po ang kanilang ginagawa, kung talagang totohanan, kung talagang para sa bayan, maging accountable tayong lahat. Sa dinami-dami po ng mga ahensya na pinagkalooban ng confidential funds, bakit po nag-iisa na?
Bakit po paikot-ikot kayo sa nag-iisang ahensya? Wala na po ba kayong pakialam doon sa iba? Anong klaseng gawain ito? Paano tayo makakagawa ng isang matibay, ng isang katanggap-tanggap na investigasyon? Kung sa dinabi-dami ng mga ensyang nabigyan ng ganong klaseng pondo, isa lang ang tutugisin.